maaaring sabihin ng iba na napakababaw naman itong ating tatalakayin ngayong gabi. Kasi alam mo, pero ito kasi yung malaking no? Malakas makahatak yan. Oo, kapag inatake ito, ang sasabihin, oo nga totoo naman na ang mga Katoliko ganyan di ba? At ang bumabanat niya, isa lang naman yung bumabanat niya Sino? Si Tucci. Si Tucci. At pag napakinggan nila si Tucci, masasabi nila sa sarili nila, parang may tama. May tama talaga. Saan na tama? Tama, ano ba yung kanyang kadalasang atake kasi, di ba? May bayad, pagbinyag. Alam mo, naalala ko sa Paho, ganyan May dito sa simbahan ng Maria Auxiliadora, Mary Help of Christian Parish, dito sa May Paho. Alam mo ba, merong tumapat dyan na isa nilang sasakyan kasi meron silang Bible exposition. Tumapat mismo sila ro sa parokya at hawak-hawak yung kanilang anong tawag doon, yung trompeta. Hindi naman trompeta. Megaphone. Megaphone. Hawak-hawak yung megaphone at mismong doon sa tapat talaga ng simbahan, sabi nila, walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, lahat na lang may bayad. Alam mo, nagalit yung, hindi nila alam, merong isang St. Peter doon, yung St. Peter sa Tagapaho, sa katauhan ni Brother Fred at saka ni Brother balita ko, matatapang daw yun. Nakaharap, tumakbo yung isang ministro nito si Tucci doon nung nakaharap yun Alaloko, kumuha rin yung St. Peter ng megaphone, hinarap sila, sabing gano'n, gusto mo magdebate na lang tayo, tumakbo, mga takbuhin pala tong mga to hindi kaya yung on the spot. Ngayon yung tatalakayin natin. Ipinagbabawal daw sa Biblia ang pagbabayad sa binyag, pagbabayad sa kasal, pagbabayad sa kung ano-ano pa yung mga inaatake nila, Brother Jay. May tanong ako, sa atin bang aral, totoo bang may bayad yung mga sakramento natin? Ewan ko, nagpapantasya lang yata to si Tucci Umaatake siya nang hindi ko maintindihan kung sino yung inaatake niya kasi wala namang bayad sa atin yung mga sakramento, 'di ba, Brother Tony? Di ba? Kaya ewan ko kung saan niya nakuha to, siguro nakakuha ng resibo. Propaganda lang niya 'yon. Nagpo-propaganda lang to. Kaya nagsisisigaw siya, inaatake niya yung hindi naman dapat atakihin. Ngayon, paliwanag natin yung Brother Jay. Ito yung tanong ko, ipinagbabawal ba sa Katoliko yung pagbebenta ng mga bagay na banal? Pinagbabawal ba yun? Di mismong Katoliko ang pasasagutin natin. Sige, sagutin mo, Brother. Dito Jay. sa Second Lateran Council. Siguro, isipan natin, ano ba yung kasalanan ng pagbebenta ng mga bagay na banal? Anong tawag doon, Brother Tony? Simony. Simony. Teka lang, siyempre, nakikinig yung ating mga kababayan Ano ba yung kahulugan ng salitang simony? Simony. Simony. Dito sa Second Lateran Council, simony biblically, this term can be traced to Simon the magician of Samaria, converted by the preaching of the apostles. He wished to first purchase from them their spiritual gifts. From him the vice of simony, commercial traffic in sacred things, takes its name. Both the law of God and that of the church forbid the buying or selling of something spiritual such as grace, sacrament, relic, and so forth. Ayun, yun ang sinabi sa ating encyclopedia, sa Catholic Encyclopedia natin, Ang sabing ganon, maano raw natin mauugat daw natin yung simony doon kay sino yon? Si Simon na manggagaway. Bakit? Ano ba tong ginawa nitong Simon na manggagaway na to? Basahin mo nga, Brother Jan, yung ginawa nito. Basahin natin dito sa Gawa 8 at 9. Datapwat may isang tao na nagngangalang Simon na nang unang panahoy nanggagaway sa bayan at ipinahahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabing siya'y isang dakila. Sa 18, nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi
na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapapahamak na kasama mo sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Ayun. Iniisip daw nitong si Simon na manggagaway. Oo, na manggagaway na bilhin, mabibili itong kaloob ng Diyos. Parang ito si Tucci, di ba? Ano yung iniisip niya? Ganun daw ang mga Katoliko. Iniisip niya, siya lang yung nag-iisip na nabibili yung sakramento, yung grasya, yung reliko. Sino yung nag-iisip nun? Si Tucci. Si Tucci lang naman nag-iisip, tayo hindi naman natin iniisip yun. Ang ginagawa niya ngayon, nanghahawa siya. Pareho sila ni Simon na manggagaway. Pareho, di ba? Manggagaway. Ano ba yung manggagaway? Mangkukulam. Mangkukulam, ano? May pagkamangkukulam naman to, di ba? Sabing ganun, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi, di ba? Yung nag-iisip na ganon. Kaya mula rito sa talatang ito, napag-aralan ng Katoliko. Nagkaroon tayo ngayon ng tinatawag na kasalanang, ang tawag doon, simony, galing sa pangalan ni Simong Manggagaway. Ano ba sa Tagalog yung simony? Simonyo. Ayun, nagkakasala ng pagbebenta at pag-iisip ng mabibili yung kaloob ng Diyos, ang tawag doon, simonyo. Ayun, parang papalitan mo lang ng konti, yung simonyo, gagawin mo di. Ayun, di ba? Ngayon, bawal ba sa ating Katoliko yan, Brother Tony? Meron ba tayong disiplina? Yung disiplina ng simbahan laban sa simony? Meron ba tayo niyan? Mahigpit ang bilin ng simbahan. Brother Tony, ano yun? Ito ang sinasabi. If anyone has acquired through payment, apprehend, priory, deanery, or any ecclesiastical honor of preferment, or a holy things of the church of any kind, such as a chrism on holy oil, and the consecration of altars in the churches, where the execrable passion of avarice had been motive, let him be deprived of the honor which he wrongly acquired, and let buyer, seller, and intermediary be stigmatized with the mark of infamy. Naku, malupit pala yung sinasabi ng simbahan. Simbahan doon sa ikalawang konsilyo ng Lateran, di ba? Ang sabi ng konsilyo, yun daw nagbebenta, yung bumibili, di ba? Pati yung middleman, no? Pati middleman. Na, halimbawa, sabihin mo naman dun, bilhin ko na lang yun. Sabihin mo, bautismuhan yung anak ko, bayaran ko na lang siya ng ganito. Pati yung middleman, ano ang sabi? Be stigmatized with the mark of infamy. Ano yung ibig sabihin ng be stigmatized? Matatakan, mataniman nung tanda ng kawalang karangalan, di ba? Kaya yung mga nagbebenta niyan, wala nang karangalan. At hindi lang 'yon, ha? Hindi lang 'yon. Pati yung bumibili at yung nagbebenta at yung nasa pagitan. Sasabihin niyan, kaya nga nagarit si Martin Lutero Yan yung isinigaw kasi yung mga reliko nyo, kayong mga Katoliko, ibinebenta ninyo. Kapag narinig nyo ganyan yan, mukhang hindi na naman tong nag-aral ng kasaysayan tong mga to no? Bakit mo naman nasabi yan, brother? Kasi bago pa dumating to si Martin Lutero. Bago sumigaw. Oo, bago sumigaw si Martin Lutero, meron ng sagot Ay, baligtad, Sumagot muna bago nagreklamo. No, ano ang sabi rito sa ika-4 na konseho ng Lateran? Anong sabi diyan? The Christian religion is frequently disparaged because certain people put saints' relic up to sale and display them indiscriminately in order that it may not be disparaged in the future. We ordain by this present decree that henceforth ancient relic shall not be displayed outside a reliquary or be put up
for Oh, sale. bawal yan. Bawal pala. Oo, bawal sa atin yan. Ang kala niya, turo natin eh. Ay, hiling magturo nito na hindi natin turo, kaya yung umaatake siya, mamaya, kita nyo, yung inaatake niya, siya yung babalikan. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin muna natin yung mga linya ng telepono natin, ano? No? Ang atin pong mga linya ng telepono ay 531-6774 at 531-2660 at maaari din po kayong mag-text sa 0921-232-3660. At sa 0916-773-6928. Ayan. Kaya nga, tuloy natin, ano? Kaya nga maliwanag na yung inaatake sa atin itong si Tucci, no? Yung atake siya ng atake, abay, matagal nang nasagot natin yan. Kaya, eto na naman, pag umepal to, bulok eh. No? Yung bulok, pilit niyang binubuhay yung usapin noong unang panahon. Ngayon, meron pa tayong mga katibayan eh. May mga katibayan pa tayo eh, no. Ang katibayan natin na hindi tayo nagbebenta, nagtuturo, no. Ang katibayan natin eh yung Batas mismo ng simbahan. Ang tanong kasi kung totoong binabayaran yung mga sakramento, paano kaya yung mga walang pangbayad? Hindi na ba sila mabibiyayaan ng sakramento na yon? Bagamat maganda yan tanong mo, sana mamaya natin ibibigay yan eh. Pero mas maganda, basahin mo na yung batas natin, nandyan yung sagot dun sa tanong mo. For the administration of the sacraments, the minister may not ask for anything beyond the offerings which are determined by the competent authority. And he must always ensure that the needy are not deprived of the help of the sacraments by reason of poverty. Ayun. Doon daw sa administrasyon ng mga sakramento, no, yung mga ministro hindi dapat nang hihigit doon sa itinakda ng mga otoridad. Kasi may itinatakda yan mamaya. Sasabihin nito, to si Tucci, no? Sasabihin niya, bakit? Meron ba kayong karapatang magtakda? Ayon sa Biblia, mahilig yan sa ganyan, di ba, brother Tony? Meron. Ang sagot natin, meron. Biblical yan. Oo, mayami-yang konti. Abangan ninyo at babasahin natin yun sa talata ng Biblia. Ngayon, meron bang parusa sa sino man, miski pare? Meron bang parusa sa hihingi ng kabayaran? Meron. Diba? Yung pagkakasala ng simony, pag bininta mo yung ano, meron ba, brother May Tony? parusa. Ano parusa, brother Tony? Sa Canon 1380, ito ang sinasabi. A person who through simony celebrates or receives a sacrament is to be punished with an interdict or suspension. So, suspindihin, di ba, brother Tony? Oo. Halimbawa, sasabihin nung isang pare, sige, magmimisa ako, pero babayaran niyo ako ng ganito. Meron bang parusa yan? Mayroon. Meron parusa. Sige, hindi ako magbibinyag kung hindi niyo ako babayaran ng ganito. Meron bang parusa yan? Mayroon. Ganyan po kahigpit, di ba, brother Tony? Ang disiplina sa simbahan na ang akala nitong si Tuch, akala nito, Konti na lang, papangit na yung tunog. ang akala niya, nagpapabayad at pinababayaran natin mga Katoliko. Ang gawin natin ganito, gamitin natin yung talata niya. Meron kasi mga talata yan, di ba, brother Tony? Okay. Sige. Mahilig tumilaok itong taong ito. Parang At ang itinitilaok, kunwari, ay itong 2 Korinto 2:17 na sinasabi, Brother J. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ano sabi? Sabi ron, sapagkat hindi daw sila gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayan, sabi nila ganun daw sila, brother Tony. Ang linis, ano? Pagkalinis-linis Tama. nito. Nakakatuwang pakinggan. At pag napakinggan nyo po, mga kababayan, pagkatapos siyang basahin yan, babanatan yung Katoliko. Ang sasabihin sa Katoliko, ano? Ano sasabihin? Ang binyag, may bayad. Ayun. Patay, may bayad.
Papanganak ka pa lang, may bayad, May bayad na. Mamamatay, patay ka na. Babayad ka pa. Paano naman makakapagbayad? Isipin niyo po mga kababayan, eto mahilig siya rito. Lohi ka lang, lohi ka. Siya, ibalik niyo sa kanya. Paano makakapagbayad yung patay? Patay na yun. No? Ang magbabayad nun, yung buhay, hindi yung patay. Eto, mahilig to patay, pinagbabayad Pareho talaga ni si Manggagawa ito. Sabi nga sa'yo, bago sumagot yan Hindi sumasagot muna bago mag-isip. Ayun. At nagbabasa, patay ang ilaw. Yan ang matindi dyan Okay, meron pa siya isang talata, di ba? Meron pa ba siyang talata? Ano yung talata dito niya? sa ikalawang Pedro 2 at 3. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo ng mga hatol nga sa kanila mula ng una at hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Ayan. Di ba? Yung sabi raw yung sa pakunwang salita ipinangangalakal kayo, 'di ba? Yun yung kanyang yun yung kanyang gustong puntuhin dun sa talata bakit? Sino ba yung mahilig dumaldal? 'Di ba siya? Siya yung mapanghikayat, pagkatapos sino yung nangangalakal siya. Tingnan mo yung mga tinda, sang katerba yung tindahan doon. Parang angkop na angkop sa kanya yung Oo nga para bumabalan doon sa pagmumukha niya. No? Ngayon, meron pa, ito yung pinakamatindi niyang ginagamit na talata. Ito diba, yung halos magkapatid-patid na yung kanyang litid sa leeg sa kasisigaw. Dito sa Mateo 10 at 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Pagkatapos magsisisigaw yan. At sabi ng mga pag ikaw ay bibinyagan, may bayad. Yun na naman, Ikakasal, may bayad. Pagpatay ka na, may bayad pa rin. At pag napanaginipan ka ng anak mo, ipagpapamisa mo yun. Magbabayad ka pa rin. Ang ganda, nabubulok na yung katawan mo, magbabayad ka pa rin. Ganon? Ang galing niya umatake. Kala mo nagsasabi ng totoo, no? Pag napakinggan mo yan, kala mo, ang galing nito. Parang hindi halatang nagsisinungaling. Di lapat na lapat sa kanya, brother. Kaya yung talata. Lapatan natin ang talata. Lapatan muna, bago mo sabihin yung sinasabi mo, brother. Sa ikalawang Pedro 2:12. Dito sa ikalawang Pedro 2 at 12. Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait. Ang sakit. Na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman at walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Ang sakit naman ito, brother to. Masakit talaga yan. Ano raw sabi ron? Nagsasalita na hindi nila nalalaman yung sinasabi nila. Nag-aalipusta. Nako, Diyos ko. Kasi tira siya ng tira, hindi niya muna sinusuri. Ito ang hilig-hilig ng mga taong, magsuri kayo! Magsuri kayo! Pagkatapos siya, hindi naman pala siya marunong magsuri. Tinitira niya yung Katoliko sa hindi niya naiintindihan yung tinitira niya. Ngayon, pagkatapos niyang maibigay yan, di sasagot naman tayo, syempre. Sasagot tayo. Hindi po pwedeng hindi tayo sasagot. Ngayon, sabi niya, ibigay ninyong, sabi ng Panginoon, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Tutol ba tayo doon? Hindi tayo tutol. Hindi tayo tutol doon. Sang-ayon tayo doon. At kaya nga tayo mayroong ganong kadisiplina yung disiplina natin doon sa canon law. At napakahigpit ng disiplina natin. Dahil sa pagsunod sa talatang ito. Dahil sa pagsunod. Ngayon, yung atake niya tungkol doon sa resibo, yung tungkol doon sa bayad sa binyag, sa bayad sa patay, yung bayad-bayad na yan, no? Mamaya babalandra sa kanya yan. Ibabalik natin ngayon. Pag-aralan natin yung Biblia, di ba? Kung meron salaping pumapasok sa Biblia, yung salapi at saka yung upa, para saan yun? Alam mo, kung ano yung ginagawa ro sa Biblia, ganun din naman yung ginagawa sa Katoliko. Parehong-pareho bigay tayo ng halimbawa. Ito pa yung isang atake niya Meron pa raw special at saka merong ordinary. Bumasa tayo ng talata sa ikalawang hari 12:4. Ito yung sabi sa talata, Brother Tony. At sinabi ni Joas sa mga saserdote ang buong salapi ng mga bagay na itinalaga na napasok sa bahay ng Panginoon na karaniwang salapi, na salapi na inihalaga sa mga pagkatao na hiniling sa bawat isa, at ang buong salapi na nagudyok sa puso ng sino mang lalaki
na dalhin sa bahay ng Panginoon. Ano ang sabi dyan, Brother Jay? Mayroon daw Karaniwang salapi. karaniwan. Ano yung karaniwan? Ordinary. Regular. Regular. Ordinary, di ba? Mm. Tapos mayroon pang Buong salapi. mayroong buong Salapi. salapi. Pagkatapos mayroon pang Udyok ng puso. meron ng udyok ng puso, mayroong inihalaga, 'di ba? Inihalaga. Pag sinabi mong inihalaga, Fix yun. fixed price, 'di ba? Ang maganda nga sa ating Katoliko pag nagbibigay meron pa resibo sa kanila. Wala. Kalalaki nung binibigay nagreklamo pa siya noon. Pero mo, binigyan na siya ng ulo ng lechon. Nagalit pa. Kung ako yun, tuwan-tuwa na ako, naglululundag na siya. Pero mo, nagsisintimiento de patatas. Gusto kasi hipon eh. Binigyan na ng ulo ng binigyan na ng ulo ng lechon, nagrereklamo pa. Ngayon, saan naman gagamitin yung salapi na inihalaga? No, saan gagamitin nyo? Yung salapi na inihalaga, tsaka yung udyok ng puso, tsaka yung sa ordinary. Saan gagamitin yon, Brother Tony? Anong talata mo mababasa sa Biblia yon? Dito sa Exodo 30 at talata 16, ito ang sinasabi. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pagpangtubos na salapi at iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Ayan. Diba saan gagamitin? Saan daw gagamitin? Sa paglilingkod. Sa paglilingkod. Hindi naman napupunta sa bulsa yun, hindi kagaya niya. Maghuhulog sa bangko, sino yung nakapirma? Ay. Di ba? Siya yung nakapirma ron sa ano bang tawag doon? Brother Jay, ihuhulog mo ron sa bank account. Bank account niya. Siya bank account ni Brother tut 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 tut. Meron kasing ano rito. Wala na, bumantot na yung pangalan. Kanina Tucci hindi, kasi. merong MTRCB kaya hindi nabanggit, may tumunog bigla nagulat ako. Ngayon, ginagamit natin. Tsaka hindi pumupunta sa kamay ng pari yan, ha? Saan pumupunta yan? Doon sa mismong simbahan, kaya meron tayong mga manggagawa ro sa simbahan na pinasasahod. Kasama yun doon sa pinasasahod yung mga sekretary, yung mga lumalakad, di ba? Ngayon, ugali ba ng apostol yan na manghihingi ka, pagkahingi mo, gagamitin mo naman doon sa paglilingkod? Ugali ba ng apostol yan, Brother Tony? Ugali yan. Saan mo naman mababasa Dito yan? sa ikalawang Korinto 11 at 8, Brother G. Aking sinasamsaman ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. Kita mo na. Sasamsam siya sa iba, para saan? Ipangasiwa. Ayan. Etong tinatalakay natin dito, merong ordinary at merong iba-ibang presyo, ano? Alam mo, yun yung tanong sa atin ng texter natin, no? Ang sabi niya, ano po pala yung mga binabayaran sa simbahan pag kinakasal na iba-iba ang presyo, depende sa simbahan. Tulad daw ng sa San Agustin. Ayan na po. Kung napakinggan nyo, nasagot na po namin. Galing to sa 0917-800-9897. Sabi nung texter na yon. Nasagot na namin. Bakit daw ganon, ano? Iba-iba. Siyempre, depende yun. Kung sa San Agustin, ibig sabihin, may kaya yung magpapakasal doon. Di ba? Sasamsaman mo yun. Para saan? Sabi ni Apostol Pablo, saan? Sa pangangasiwa. Pangangasiwa sa templo. Gagamitin yun para namang hindi nyo alam. Sino yung mayroong pinakamatagal at pinakamalalaking institusyon dito sa Pilipinas na kumakalinga sa matatanda? Katoliko. Sino yung may pinakamatagal na mga institusyon dito sa Pilipinas na kumakalinga sa mga batang walang magulang? Katoliko. Katoliko pa rin. Yung siya, nagmamalaki siya, ang tunay na relihiyon daw, kumakalinga sa mga babaeng balo. Kailan lang yan? Sa atin matagal na, hindi pa yata siya pinapanganak, meron na yan Pagkatapos atakihin niya, tapos sasabihin niya pabayad ng pabayad, meron na tayo yan. Ayon sa Biblia, kapag mataas ang presyo, pang mayaman yun. Mamaya mababasa natin sa Biblia yan, mga kababayan, meron tayo yan. Akala lang kasi nito, siya lang marunong talata, ano ka bali? Kasi doon sa amin dati,
ang pinatutupad lang yung pasya ng puso. Kulang pala yun. Kulang yun. Meron palang fix, ano? Oo, meron. Siya nga meron eh. Mahilig Diba? kasi sa chap-chap to eh. Oo, Pasya ng puso. Alam mo, pag nanonood ako, yung isa pa niyang, yung kaaway niyang mortal na isa, naku, pag inhilera na nun yung mga bayarin niya. Ay, nako. Ang dami, Totoo no? ba yun? Totoo ba yun? Merong totoo, merong hindi naman totoo. Oo, Kasi eh. pareho naman sinungaling yung nag-aaway. Kaya, Hindi, Brother Arnold, dinig ko talaga dyan. Oo. Yung ulo ng lechon, 100 lang. 500 daw yung, ano ba? Maganda yung mga 500 niya. Libo ang kinakain pagdating sa abuloy, 100 lang. Parang ano, no? Sama-sama ng loob. Hayaan na natin siya. Alam mo naman, kalahiyan ni Simon. na manggagaway. Na manggagaway. Ngayon, eto nga marami pa tayong talata, pero ang gawin na lang natin, ganito. Yung bang salapi, yun salapi na pumapasok sa simbahan, yung kagaya ng tanong nito, saan ba yun? Yung bang mga naglilingkod, may kabahagi? Kasi inaatake niya yung mga pare mayayaman daw, kesyo hindi na raw kagaya ng mga apostol. Ano ba yung sabi ni San Pablo ron? Meron sinabi si San Pablo, yung paborito niyang talata. Kami naging tulad ng mga yagit, sige nga, sukal sa lahat ng mga bagay hanggang sa ngayon. Kita mo na, naghihirap daw. Yung mga pari raw natin, mga obispo, kala mo raw, mga hari, mga nakaupo, yung mga sasakyan daw. Kala mo naman siya, hindi maganda yung sasakyan niya. Bulletproof Oo, na eh. bulletproof pa. Ganon. Oo, pinanghingi yun. Hirap, nagkanda kuba nga yung mga miyembro niya Sabi nung isang sinungaling din. Hindi naman reliable din yun eh. Hindi reliable yung source eh. Pero maganda yung sasakyan niya. Kasi alam mo, kung saan nabulgar yan? Saan? Dito sa yung palabas sa Channel 7. Natawa ko ron eh. Talagang natawa ko. In-interview siya nung isa yung isang newscaster doon na matapang, yung hindi namin kayo tatantanang yung ganon. In-interview siya. Alam mo, napahiya siya ron. Kasi tinanong siya, sabi raw meron daw kayong mga sasakyan. Sabing ganon. Abay, wala. Ang sasakyan lang na nakarehistro sa akin, yung isang sasakyan, isang jeep na pumapasada, nakakarag-karag pa. Yung ginawa naman nitong newscaster, anong ginawa? Pumunta doon sa lugar. Hindi, doon sa nagpaparehistro, pumunta ron. Alam mo, sangkaper ba yung mga luxury car na nakapangalan sa kanya? Tapos tinawagan ulit siya. Ang sabi nyo wala. Sabi nyo, wala. Ngayon sabi dito sa rehistro isang katerba, ang sabi. Kasi naman yung nila, serbisyong totoo. Walang kinikilingan. Yung loko na ano kahit siya. nandun yung pamangkin niya sa Channel 7. Paya sila. Paya siya ron Ngayon, tuloy natin Tuloy natin yung bakit ganun yung mga kaparian natin? Alam mo, mga kababayan, may hula po dyan May hula kung bakit ang mga obispo natin ganyan na ngayon. Hinulaan yan sa lumantipan pa. Sa lumantipan pa ni Propeta Isaias, at nahulaan din pati yung mga pagdurusa nitong ating mga unang Kristiyano, yung mga pinakaunang bunga ng Kristyanismo. Ano ba yung hula ni Propeta Isaias diyan, Brother Jay? Dito sa Isaias 61 at 6. Ngunit kayo'y tatawaging mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao ng mga tagapangasiwa ng ating Diyos. Kayo'y magsikain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kaluwalhatian ay mangagmapuri kayo. Kahalili ng inyong kahihiyan ay nagtatamu kayo ng ibayong karangalan, at kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi, kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasaganaan. Ano sabi? Ngunit kayo'y tatawaging saserdote ng Panginoon. Sila ba kung sa kanila kakapit ba sa kanila to? Hindi. Ayaw nga nilang patawag ng saserdote, galit sila di ba? Ayaw nila. Kanino kumakapit ngayon to? Sa mga Katoliko. Di ba? Sabi, tatawagin kayo ng mga tao ng mga tagapangasiwa ng ating Diyos, di ba? Sino yung nangangasiwa? Di ba yung mga kaparian? Ngayon ang sabi rito, sa 7, kahalili ng inyong kahihiyan ay nagtatamu kayo ng ibayong karangalan. Dalawa yung ibig sabihin niyan, Brother Jay. Ang ibig sabihin niyan, karangalan sa langit, di ba? Pero nagtatamu rin sila ng karangalan sa lupa. Bakit?
Kasi pag ibinalik mo rin sa 6, ang sabi, kayo'y magsisikain ng alin? Kayamanan ng mga bansa. Kita mo na? Kaya ganyan yung atin ngayon eh. Pinalitan na ng Diyos yung kahihiyan na nangyari doon sa mga apostol. Ng alin? Ng karangalan. 'Di ba? Kaya ngayon yung ating mga obispo, mga pare, nagsisikain ng alin? Ng kayamanan sa bayan. Yung mga apostol, talagang kagayan, tanggap natin yung sinabi ni Apostol Pablo, siya'y naghihirap. 'Di ba? Nagdurusa si Apostol Pablo. Bakit? Kasi sila yung mga pinakaunang bunga. Basahin mo nga yung Brother Jay sa Santiago. Santiago 1:18. Ano sabi ni Apostol ni Santiago? Ano sabi? Sa kaniyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga na kanyang mga nilalang. Sila yung mga unang Kristiyano, ang mga pangunahing bunga. Kaya, di ba, sa kasaysayan ng Katoliko, mababasa natin anong ginawa sa kanila. Pinakain sila sa leon, sinunog ng buhay, nilagare. Yun yung mga kahihiyan, yung mga pagdurusa na sinasabi rito sa pagkalito, sabi ng propetang si Isaias. Pero anong sabi ng propeta Isaias? Kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila. Ng alin? Ng iba yung kasaganaan. Ayun, yun yung ganti ng Diyos sa pagtsatsaga. Kaya magmula noon hanggang ngayon, natupad yung sinabi ni propeta Isaias. Aba, napakaganda pala nitong hula. Brother Arnold, gusto ko lang bigyan ng pansin ito, nag-text dito. Ito ang sabi niya. Kung sino ka man, hindi kami sulsuling tao. Hindi kami naniniwala sa sabi-sabi. Ano yung number, Brother Tony? Ito. Pwede po bang tumigil na lang kayo? Sentensyado raw po kayo sa apoy. Sabi ng... Alam na natin yan. Alam. Sentensyado na daw tayo. Ang nag-text si apoy. 0919-284-044002. Ayan. Parang alam niya, no? Sanay na sanay sa apoy kasi yun eh. Naghihintay na to dun sa apoy yan. Parang alam niya na sa apoy tayo. Oy, hindi kakawayan ka lang namin. Ayan. Ngayon, nasa apoy din tayo. Saan yun? Sa purgatorio. Ayan. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod. Bueno, tuloy natin. Hayaan natin siya. Nasasaktan niyang mga yan, kaya ganyan. Baka naihina sa salawal kasi bumabasa tayo ng talata. Para silang binuhusan ng kumukulong langis. Hinay-hinay lang, brother. Ayan. Walang personal. Ayan. Ngayon, bumasa ulit tayo ng talata. Napansin natin na doon sa mga talatang binasa natin, no, natupad dito sa simbahang Katoliko yung inihula at yan ginagawa na ng mga apostol. Kaya maingat sa paghawak yung mga apostol ng mga salaping pumapasok sa kanila. Kaya ang ating Santa Iglesia ngayon ay nagtamasa ng kasaganaan. Kaya ano ang payo ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma sa 13:6? Ano sabi ni Apostol Pablo, sapagkat dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos. Ayun, nagbibigay daw sila ng buwis. Ng buwis. Ang ibinibigay nila, Brother Tony, ang tawag ng mga apostol doon, buwis. Di ba pag meron kang nagbayad ka ng buwis, merong resibo. Brother Arnold, kung tatawagin sa term ng Kristiyano ito, moral obligation. Ayan, moral obligation. Pero ang term na ginamit ni Apostol Pablo, buwis ang term na. Bakit daw? Kasi sila'y nagsisipaglingkod, ang sabi ni Apostol Pablo, sa Diyos. Tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos. Ayun. Kaya kailangang magbayad kayo sa ng buwis. Ngayon, pag nagpabinyag ka, meron ka natatanggap na resibo. Yung bang resibo na tinatanggap dito sa sakramento, yung bang resibo na yun, bayad doon sa sakramento o bayad doon sa gumagawa? Saan bayad yon? Brother Tony. Bayad sa gumagawa. Di ba? Kaya parang ganito
magbabayad ka ng buwis. Bakit ka nagbayad ng buwis, brother Tony, brother Jay? Bakit nagbayad ka ng buwis? Nagbayad ka ng buwis kasi ibabalik sa iyo, 'di ba? Meron kang mga mababasan dito na pupunta ang inyong buwis. Yung mga serbisyo. Mga pinagawang mga tulay, mga parke. Yung mga pinagawang nagbabantutan ng yung iyan, no? Di ba? At ito, biblically, Brother Arnold, Kulay pink pa. nakasulat sa Biblia itong tinatalakay natin, hindi kung saan lang mga na haka-haka lang natin. Sa Matthew chapter 10 verse 10 ay sinasabi ang ganito, Brother J. Kahit supot na pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat sa kaniyang pagkain. Ayun. Kaya nga, kung ang salaping pumapasok sa simbahan, ginagamit sa pangangasiwa kasama ang bahagi ng mga gumagawa nito sa makatuwid, hindi ito bayad sa sakramento. Ang mga ito, anang Apostol Pablo, ay parang pinakabuwis na hinihingi tulad din ng salumang tipan upang patuloy na mapamahalaan ang paglilingkod sa iglesyang itinatag ng Diyos para sa mga tao, 'di ba? Okay. Doon referido yung pera. Ngayon, puntahan natin yung 18 ng Mateo. Bago basahin natin, Brother Arnold, Brother may lilinawin lang, ipalilinaw ko lang sa'yo. Nabanggit mo yung manggagawang karapat-dapat. Ano ba ito? Tumutukoy ito sa mga pare o tumutukoy ba ito sa pangkalahatan? Ayon sa Biblia, pare naman ang tinutukoy dito na manggagawa. Pare, hindi, ganito na lang yan, Brother Tony. Sinisigurado ko, nung isulat yan, existido na yung mga unang Kristiyano At mula ro sa unang Kristiyano patungo sa atin, matatrace mo. Halimbawa, meron ba silang, tanungin mo sila, eto magandang tanong mga kababayan, meron ba kayong kaanib ng unang siglo? Wala. Meron ba tayong kaanib ng unang siglo? Meron. Sino? Magbigay ka ng isa. Okay, mainit-init, buhay pang apostol. Sino? Saint Clement of Rome. Ayan, meron tayong isa. Sa 2nd siglo, meron ba tayong kaanib? Mayroon. Sino naman? Brother J, sino naman sa 2nd siglo? Si Saint Justin Martyr. Pagdating ng 3rd siglo, sino? Aba, mayroon. Sino? Saint Jerome. Ayan. Pagdating ng 4th na siglo, mayroon din. Sino? Saint Leo the Great. Meron pang isa. Matindi. Sino? Si San Agustin. Naku. Diba? Magmula sa unang siglo, papunta rito sa panahon natin, meron tayong kaanib. Sila, magmula sa unang siglo, isa-isahin mo, wala na silang kaanib. Pagdating ng 19, lumabas yung yung isa pa nilang propeta, ewan ko, hindi na raw propeta ngayon yan Dati propeta siya. Ngayon, nung naging propeta na tong niya, tagasunod niya si Tucci, Tucci-roll. Nung naging propeta na to, hindi na yata propeta yung nauna sa kanya. Inaaway-away niya. Oo, inaaway-away, mali raw yung turo. Pag namatay naman siya, pag namatay, wag nawang ikaloob ng Diyos, Pag namatay siya at tumindig naman yung kasunod niya, ay magiging rin yun, sugo rin yun. At pag naging sugo yun, sasabihin din, mali-mali rin yung turo niya. Ganyan lang yan kung ano yung ginawa mo, gagawin din sa iyo. Ngayon, balikan natin tong Mateo 18, nilalabag ba to ng simbahan, Brother Tony? Nilalabag ba ng simbahan yung sinabi ng Panginoong Hesukristo? Hindi. Tinanggap ninyong walang bayad? Ibigay ninyong walang bayad. Ang totoo nga doon sa unang mga paliwanag pa lang, natin napakahigpit nung mga batas, mga disiplina na pinatutupad ng simbahan. Eto ngayon, ibalandra ngayon natin sa pagmumukha niya. Yung talatang 18 ng Mateo. Ang sabi ng Panginoon doon, tinanggap ninyong walang bayad. Ang ginagawa na, kinakalakal daw natin. Ano ba yung sabi ron sa mga paborito niyang talata? 2:17 ng diba? 2 Korinto. Kinakalakal. Pag sinabi mong kalakal, ano yun? Nininegosyo. Negosyo. Pag sinabi mong negosyo, ano yun? Pag malaki na? Korporasyon. Bumasa po kayo doon sa inyong rehistro. Ano po ang nakasulat doon?
corporation. Ay. At pag corporation, syempre merong payroll, yung mga nagtatrabaho. Ito ho noong as of December 31, 1981, meron ho kaming hawak dito, hindi kami nagsasalita ng kagaya yung nagsasalita nung binasa ni Brother Tony, hindi nila nalalaman yung sinasabi nila. Mga hayop na, sabi ron? Mga hayop, kinapal na walang bait. Na walang bait, di ba? Ito po, meron kaming hawak nung inyong rehistro, nakalagay doon, korporasyon yun as of December 1981, average employment payroll. Maliwanag pag may payroll, mayroong trabahador. Meron ba tayo niyan sa simbahan, Brother Tony? Wala. Wala. Ano ngayon sa kanila? Negosyo. Ano yung working official nila as of 1981? Yung mga ministro nila, magkano sahod? 7,200. Yan, 1981 pa yan, ha? Mababa pa dollar niya. Mababa pa. Yung kanilang mga mangangaral, 8,500. 1981 pa yan. Ano na ngayon? 2005 na ngayon. 'Di ba? Ito, pwede to. Dapat merong sahod talaga to kasi mga Sunday school teachers, 'di ba? May ba sahod? Pero baba Mga teacher-teacheran to. 7,200. No. At ang nakalagay doon, naka-indicate average employment payroll. Working officials. Ang malupit, Sino ngayon po ang kumakalakal ng salita ng Diyos? Sila. Bumalandra na naman sa pagmumukha nito si Tuchirol. Humaba na naman yung Tuchirol. Ngayon, bigyan ngayon natin ito ng hagupit. Hagupitin natin ito ng talata, pero wag natin basahin. Wag nating sabihin yung Sa mga nagnanais po na malaman at matutuhan kung saan itong talata, pumunta lang po kayo sa St. Peter's Men's Society tuwing araw ng linggo. Nagsisimula po ito alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At dito po matututo kayo ng apolohetika. Apolohetikang nagsasabi po ng katotohanan at hindi po nagsisinungaling. Wala po ritong ikapo, wala pong abu-abuloy sa tabi-tabi. Wala po, kagaya ni Tucci na sabi naman yung kabilang kampo niya, 'di ba? Sagutin mo naman 'yun. 200 na 'yun, magta-300 na 'yun. 300 na nga yung at 300 na ba? Para mo nang awa sa sarili mo, sagutin mo na 'yun. Alin, kung Katoliko 'yon at meron lang tayong pambayad sa telebisyon, ganun ang ginawa sa atin. Ay nako, tingnan mo kung hindi mamutata yung umaatake sa. Pero siya, alin yung sinagot niya? Ilan lang yung sinagot niya, wala siya sinagot. At yung sinagot pa niya, alam mo kung ano yung sinagot niya? Yung sinasabing kinakatigan daw yung mga yung mga shooting. Pinagtanggol niya yun, di ba? Sumagot naman kayo, Sagutin niyo, kawawa naman kayo kung kami yung Katoliko yun. Kung meron lang kaming programa sa television ngayon, bigyan natin sila ng talata. Eto, iisa-isahin po natin. Pero hindi po namin sasabihin yung para medyo suspense naman sa inyo, di ba? Mahirap naman yung bibiglain namin kayong babasahin, bibigay namin ng bibigay. Mas magandang magkita-kita tayo ng personal. Kung gusto mo nga, Tucci, magkita-kita tayo. Doon lang sa Quiapo, punta ka lang sa Plaza Miranda. At hindi totoo na natatak, wala daw mangangaral, lahat daw ng mangangaral takot sa kanya. Kung natatandaan mo, Tucci, kung nakikinig ka, nakalaban mo si Brother Vic Villas. Anong ginawa mo ron sa tape? Anong ginawa mo? Pinutol-putol mo, pinalabas mong talo, pero sa katotohanan, sino talo? Ikaw ang talo. Nagmamalinis ka, pero talunan ka naman. Sabi mo, walang tumalo sa'yo. Talo-talo ka nga dyan Lahat tinatalo mo Tawa ng tawa si Brother Nonoy. Ngayon, basahan natin sila ng talata. Isa-isahin mo. Simulan mo sa 2. Ayan. Ang sabi dyan? Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino man ay tutupad ng panata ayon sa iyong inihalaga, ay magiging sa Panginoon ang mga tao. Aba, biruin mo, yun palang tutupad sa panata, lalagyan ng halaga, lalagyan nila ng halaga, ang sabi nito, hindi raw dapat kusan loob ang liwanag naman, hahalagahan Ituloy mo sa 3, Brother J. At ang iyong ihahalaga tungkol sa lalaki na mula sa may 20 taong gulang hanggang sa may 60,
ay 50 siklong pilak. 50 siklong pilak. Ay ito ang edad nito, anong edad nito? Mula 20 taong gulang, 20 years old hanggang 60, 20 to 60 years old. Tandaan po ninyo, ang babayaran nila magkano? 50. 50. Tuloy mo. At kung patungkol sa babae, 30 siklo ang ihahalaga Pag lalaki, 50. Pag babae, 30. Tuloy mo. At kung mula sa may 5 taon hanggang sa may 20 taon, ay 20 siklo ang ihahalaga mo sa lalaki, at sa babae ay 10 siklo. Ito yung mga teenager at mga yung mga teenager tsaka yung nasa middle age. Ayan, nasa 20 years old. Hindi, mapaslit, 5 taon. 5 taon hanggang sa may 20 teenager taon. nga, may bayad din yan. Pagbabayanin, yung sanggol. Yung sanggol, sabi nila, yung sanggol daw pinagbabayad. Sige, tuloy mo. At kung mula sa may 1 buwan, sasabihin mo, hindi sanggol yan, 1 buwan, tungaw. Pag sinabi mong hindi sanggol yan, nangangarap ka na ng gising. Ano sabi rito? At kung mula sa may 1 buwan hanggang sa may 5 taon. Ayan, yung 5 taon paslit. Pero yung 1 buwan, ano yun? Baby, sanggol yun. May bayad din. Magkano bayad? Ay 5 siklong pila. Mababa, 5 siklo lang. Tuloy. Ang iyong ibabay ay halaga sa lalaki, at sa babae ay 3 siklong pilak ang iyong ihahalaga. 5 sa lalaki, 3 sa babae. Tuloy mo, basa. At kung sa may 60 taon na patanda, ano na to? Senior citizen. parang si Brother Tony. Senior citizen to. Tuloy mo, basa. Kung lalaki ay 15 siklo. Nakamura. Hindi kasi senior citizen. Kasi diba pag medyo bata-bata pa, pag 20 taon hanggang 60, ang babayad nila 50 siklong pilak. Diba? Kapag naman senior citizen na 6 na po, 15 na lang. Ang laki ng discount nila, no? May discount pa? Tuloy mo, basa. Ang iyong ihahalaga, at sa babae ay 10 siklo. Mas mababa yun sa babae. Sa lalaki, 15. Sa babae, 10 lang. Di ba? Ay, ang ganda-ganda nga nung patakaran sa Biblia, di ba? Meron pang discount, pati senior citizen. Biruin mo, hindi pa uso yung hindi pa uso yung discount eh. Meron sa kanila, discount. Meron na, di ba? Tuloy mo, basa. Ngunit kung kapos yung mga walang pambayad nang ikababayad sa iyong inihalaga, ay pahaharapin mo siya sa harap ng saserdote, at hahalagaan siya ng saserdote ayon sa ikakaya ng may panata, ay siyang ihahalaga sa kanya ng saserdote. Pag wala kang ipagpambabayad, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Brother Jay? Punta ka sa pare. Punta ka sa pare. Basahin mo nga yung canon law natin. Anong sabi ron sa canon law natin? Dito sa canon law, 13 and 80. Hindi, 848. 848. For the administration of the sacraments, the minister may not ask of anything beyond the offerings which are determined by the competent authority. Yung inihalaga raw ng otoridad. And he must always ensure that the needy are not deprived of the help of the sacraments by reason of poverty. Ayun, parehong-pareho nitong nakasulat dito sa talata ng Biblia, no? Parehong-pareho yung diwa. Ngayon, sabihin mo, Tucci, atakihin mo ulit kami, isusupalpal namin sa itong talata ng Biblia na to. Maliwanag, mas maganda sa ibang salin eh. Babasahin mo pa ba? Bago tayo magtapos, talaga namang ang bilis-bilis ng oras, sa sarap-sarapan naman itong, ang talata po nito, sa St. Peter nyo, mababasa. Ayan. Basahin mo sa Biblia ng sambayan ng Pilipino. Ang sabi diyan, sinabi ni Yahweh kay Moises, magsalita ka sa Israelita tungkol sa panatang kailangang magbayad ng halaga para matupad. Ikaw ang magpepresyo sa bawat isa ayon sa katumbas na shekel ng sangtuaryo. Kita mo na, kaya nagtatanong yung ating texter kanina, bakit iba-iba? May karapatan yung mga saserdote na maghalaga ayon sa inihahalaga o sa shekel ng doon sa currency nung templo, 'di ba? Tayo meron din eh. Kaya biruin mo, ito namang mga kababayan natin nadadala, biruin mo 50 pesos na lang sa yung babayaran mo para magparehistro ka sa simbahan para doon sa rehistro. Kasi pag nagbabayad ka halimbawa sa bautismo,
irehistro yung anak mo, babayaran mo rin yung papel na nakarehistro yung anak mo sa iglesia. Tapos, tatanggap ka na nung serbisyo at tatanggap ka pa nung biyaya ng sakramento. Saan ngayon napunta yung pera? Doon ba sa sakramento? Hindi puro sa sakramento napunta. Saan? Doon sa manggagawa. Maliwanag po yan doon sa mga talatang binasa natin. Ngayon, meron na lang tayong 5 minuto para baka meron ka pang mga gustong batiin, Brother Tony. Meron bang caller na anong sabi dyan? Tumawag si Brother Mario. Brother Mario, okay lang. Hindi ka nakarating dito. Okay, wala ka na bang sasabihin, Brother Jay? Para medyo magnilay-nilay tayo ng konti bandang sa pagtatapos natin. Wala na ba kayo sasabihin? Ang masasabi ko lang dyan, huwag silang basta-basta makikinig o maniniwala dun sa mga mangangaral na naninira sa aral ng Katoliko. Unang-una, may obligasyon ng bawat Katoliko, alamin yung kanyang sinasampalatayanan. At pag hindi niya ginawa yun, magkakaroon siya ng kasalanan sa Diyos. Hindi niya pa napag-aaralan yung pananampalatayang tinanggap niya, lilipat na agad siya sa iba. Tapos kung magtatanong siya ng mga aral patungkol sa Katoliko, Katoliko rin ang kailangan niyang tanungin. Tama. Brother Arnold, ang isang tunay na mangaral ka nang huwag ka maninira sa kapwa mo. Sapagkat kung ano ang pagkaramdam mo sa iyong damdamin, ganun rin ang nararamdaman ng iyong kapwa. Mangaral ka ng naaayon sa Biblia. Biblia pa naman ang isinasangkalan mo. Pagkatapos mangangaral ka, sarili mo malang pamamaraan ang ginagawa, hindi maganda yan, kapatid. Kaya nga yung mga talatang ginamit niya ngayon, ang ginawa natin, ibinalik lang natin sa kanya. Ibinalik lang natin sa kanya. Ngayon, alam po ninyo sa Canon 222 ng Code of Canon Law. Ang sabi po rito, the Christian faithful are obliged to assist with the needs of the church so that the church has what is necessary for divine worship, for apostolic works, and the works of charity, and for the decent sustenance of ministers. We are obliged, ang sabi rito, tayo'y bininuobliga. Tama nga naman sa ating pagsamba, sino yung kumikilos? Yung ating mga pare. Sa ating mga gawaing apostoliko, yung mga pangangaral po sa iba't ibang panig ng daigdig sa Pilipinas, halos ngayon nanggagaling ang mga misyonero. Tama. Doon po inilalagay yung mga pera net. Hindi po nabubulsa yun sa mga nangangailangan po. Kaya tayo rin naman ay inuobliga na tumulong dito sa gawaing ito ng iglesia. Kaya nga po, mga kababayan, kung babasahin nyo lang po yung Biblia, ano ang sabi sa Brother Jay, pakibasa mo nga rito sa isang talata ng Biblia, sa Gawa 20 at ang talata ay 35. Ano ang sabi diyan? Pakibasa mo nga, Brother Jay. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ayun, marami po tayong kapatid na nararapat na saklolohan, di ba? At mas mapalad yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya nga po ito po isang gawain ng apostoliko, itong ginagawa nating pangangaral. Kaya kami naman ay humihingi na rin ng tulong sa inyo, kagaya ng sinasabi namin ng mga nakararaan. Ihayag po natin ang katotohanan. At sabi ng Panginoong Hesukristo, ang katotohanan iyan ang magpapalaya sa atin. Tama. Ang ginagawa po sa atin ng mga mangangaral na ito, kinukulong tayo. Kinukulong yung ating kaisipan, sinasaraduhan ang ating mga kaisipan. Kaya po, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi po kami nagsasalita sa ganang aming sarili. Hindi kami kumikita rito. Wala kaming tinatanggap dito, bagkus kami pa ang nagluluwal sa aming mga sariling bulsa, alang-alang sa katotohanan. At yan din po yung sinisigaw ng ating sambayan ng Pilipino, yung katotohanan na nangangailangang isiwalat. At hindi lang po sa aspeto ng politika, kundi sa aspeto ng relihiyon, kinakailangang ang katotohanan ay maipalaganap at maibandila sa apat na sulok ng daigdig, at magagawa po ito sa pamamagitan ng St. Peter's Men's Society.